pasalamatan. Hindi naman na ano yun sa atin eh. Pasalamatan, dakilain, at sambahin ang Panginoon. Dahil lahat tayo may relasyon sa Panginoon. Amen po ba? So, kilala natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen, kaya tayo nandito. So, sabi ng Bible teacher, ng Tuesday, ang nakaraang Tuesday, nagkaroon ba tayo ng restoration ng ating relasyon sa ating mga pamilya, sa asawa, hindi mga asawa, sa asawa, sa mga kaibigan, kapatiran, at unang-una sa Panginoon. Amen po ba? So, tayo, di ba, nagkakaroon lang ng solution, nagkakaroon ng restoration ang ating relasyon sa ating mga kagalit, sa mga walang ba yun, sa hindi nagkakaunawaan, nagkakaroon lang ng restoration kung may reconciliation. Praise the Lord. So, kung walang mag-initiate, wala talaga, walang gagalaw. So, yung sinasabi, na kung ano, sabi ng Bible teacher kagabi, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Hindi naman yun physical na yung itanim mo talaga. Kasi ngayon, pwede mong magtanim ka ng mangga, pwede mong marami ng proseso, pero hindi yun physical, hindi yun spiritual yun. Kailangan ko anong tinanim natin. Yung inaasahan mo sa iyong kapatid, ningitihan mo tapos magagalit. Hindi naman siguro. Siyempre, kung nangiti ka, susuklayin ka ng ngiti. So, kung mamahalin mo, mamahalin ka rin. Amen. Amen? So, yung sinasabi nila na kung anong tinanim mo, hindi sinasabi nila, sinasabi ng Bible yun. What you sow, what you reap, what you sow. What you sow, what you reap. Di ba? So, napakahalaga sa isang Kristiyano, mga kapatid, o mananampalataya na kilalanin natin ang sinasampalatayanan natin. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, hindi maari na kung anong sinasabi ng mga kamag-anak, ng iyong kaibigan, yun yung susundin natin at paniniwalaan. Lalong-lalo na ngayon na tayo ay andito, wala naman ang bago dito sa bahay panambahan. Meron ng mga tatagal, pero isip bago pa din. Nagpapakalalim na tayo sa lumang tipan, mga kapatid, ay maraming kapahayagan ng Diyos. Maraming pangalan ang ginagamit na yun sa pangangailangan natin. Maraming pangalan ang ginagamit ng Diyos. Amen? So, kung malalaman nyo, kung magbabasa tayo, kung tayo nagsasaliksik, napakaraming ginamit ng pangalan ng Panginoong Hesus. Ang tawag po dyan, mga kapatid, ay the progressive revelation of the name of one true God. Amen? Praise the Lord. Ang salita o terminong the progressive revelation ay nagsasaad ng Diyos, ay naghahayag ng kanyang kalooban at ang misteryo ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Sa makatwid, ang progresibo, dahan-dahan o paunti-unting paghahayag ng pangalan ay tumutukoy sa iba't ibang pangalan na ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang paghahayag ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Amen? Wala bang natutulog? Amen. Praise the Lord. So, napapansin ko, isa pa yun sa napapansin ko sa mga comment natin sa mga Bible study. At tapos nadagdagan din nung preaching ni Pastora Rose doon sa POJ na kung maaari, kasi ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon. So yung amen, nakilala natin, ang amen yung Panginoon. So kung hanggat maaari, di ba pag may nagba-Bible study sa online, meron mga sumasagot na, that's right, that's true, instead of magsabi na lang amen. Kasi yung kapurihan para sa Panginoon eh. Pag nagda-dance right siya, parang inaayunan mo lang yung tao. Yung nagtuturo. Hindi ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord.
So, ang title ng ating pag-aaral ay The Progressive Revelation of the Name of One True God. Ang key verse natin mga kapatid ay 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16. Ako na lang po magbabasa para makapag-concentrate kayo. Nasa kaniyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakikita ng sinumang tao. O makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at ang paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Praise the Lord. So, bilang mga mananampalataya, bago naman, isa lang naman ang bago dito. Pero meron na siyang idea. Kasi sino po yung tinutukoy niyan. At tayong mga medyo malalim-lalim na, ay alam natin kung sino yung ipahahayag sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad na tayong makapangyarihang hari ng mga hari, mga kapatid. Sino ba yung mga hari ng mga hari? Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. So, ang progressive mga kapatid. Next slide please. Sorry. Ang progressive, sa definition, progressive ay yung developing, pasensya na kayo sa salita ko, developing or happening gradually. So ito, sinasabi dito, ito namumuo, nangyayari paunti-unti o dahan-dahan, mga kapatid. Step by step ba? Step by step. Step by step, ganun. So ito ay proseso mga kapatid. So, proseso na kayo kung paano ka mag-pronounce. Kung meron ako mga pagkukulang, pwede nyo correct. Ako'y tumatanggap po ng correction. Ako'y tao lang. So, doon tayo matututo. Hindi tayo pwedeng malaki, hindi po natin pwedeng sabing tama ako. Pero kahit tama ka, pwede mong kunin yung mga opinion ng iba. Kasi merong mga tama na may karagdagan. Sorry. Revelation mga kapatid. Divine guidance or inspiration. It is the communication of truth and knowledge from God to His children. Thank you po. Children who are suited to their knowledge and understanding. Yun, so kahirap ipaliwanag. Kayo mas marunong kayo sa English kaysa sa akin. So yung mga iba, pwede nyong i-share sa mga katabi nyo. Ito ang sinasabi. Ito ay kabahayagan na nanggagaling sa Panginoon para sa mga anak ng Diyos sa daigdig at ito ay naayon sa kanilang kaunawan. So ito ay kapahayagan mula sa Diyos mga kapatid. Hindi ito yung naririnig nyo sa tabi, sa kapitbahay, mga bulong-bulong ng katabi. Alam naman na natin yon kung sino yung mga bumubulong. Ito ay vision mga kapatid, yung mga panaginip na pinapakita sa atin, hindi yung ay narinig na maliit na tinig. Hindi naman sure kung sino. Kasi kung ang Panginoon magre-reveal sa iyo, divine guidance nga, kaya sigurado sa Panginoon yan. So yung mga naririnig natin na bulong-bulong dyan, huwag nating paniwalaan. Amen, praise the Lord. So may mga sekta ngayon sa Pilipinas, pero meron din dito. Yung mga masisigasig na nangangaral at naghahayag ng Ebanghelyo. At ang pangalan ng kanilang Diyos ay Jehovah lamang. At hindi ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo, ang tawag sa kanila ay bugtong na anak. Ibig sabihin, tao lang siya. Kapag tinanong mo naman sila kung ano yung Ebanghelyo mga kapatid, ang sagot ay mabuting balita. Tama naman. O salita ng Diyos, tama din naman. Diba? Tama ba sila mga kapatid o may tama sila? Oh. Tama naman mga kapatid, kaya lang kulang. Kasi kung sasaliksikin natin, tama naman siya. Kaya lang kulang eh. Hanggang doon na lang sila, marami pa. Kaya nga sinabing progressive. Kasi unti-unti na nare-reveal. Amen? Amen. Praise the Lord. Next slide please. Gospel. Pag
pag tinanong mo yung mga kapatid mo, alam mo ba yung gospel? Ano ba yung ebanghelyo? Yan, mabuting balita. Pero inuulit lang naman sinasabi. Ito ay yung death, burial, and resurrection. Amen. Ito ay ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Napapansin niyo ba mga kapatid, bakit ganito lagi sa ebanghelyo, pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay? Dahil yan ang pinakabuod ng Bible mga kapatid. 1 Corinthians, next slide please. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Dito po natin mababasa yung pinapangaral ni Apostol Pablo na natanggap naman niya sa Panginoong Hesus. Ngayon pinapatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo aking pinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat binigay ko sa inyo nung una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay, dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, Dahil sa ating kasalanan, ayon sa yan. kasalanan. At siya inilibing at siya muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So naka-emphasis doon. Namatay, siya inilibing at siya muling binuhay. So dito, ito yung ebanghelyo na tinanggap ng ating apostol, na siya naman nating tinanggap ngayon. Amen. Na kailangan matanggap ng bawat isa. Amen. Amen, praise the Lord. Ito ay tumutukoy sa ginawa ng Panginoon. Amen? Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, na kailangan ma-apply sa bawat buhay ng isang mananampalataya. Kung gusto mo makapasok sa kaharian ng langit, di ba? Pakahangarin natin makapasok, wag lang natin makita. Tulad nyo sa sinabi, sa John 3 hanggang 7, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, naliban ng tayo ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok pa baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang pinanganak ng laman ay laman nga, at ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, na kailangan nga kayo ipanganak na muli. So dito mga kapatid, wala naman ng bago. Paulit-ulit yung sinasabi, isa lang. O, kailangan natin matanggap. Kung gusto natin makapasok sa langit, di ba nadaan ka, nakita mo yung kaharian ng langit, hindi pumasok ka rin. Paano ka makakapasok doon? Kailangan mo ng susi. Kailangan natin ng susi. Ito ay tumutukoy sa bautismo mga kapatid na matatagpuan natin sa Acts 2:38. Ito ay yung susi na kailangan ng hawak-hawak ng bautisa. Amen? Para makapasok tayo. Paano ka makakapasok kung wala kang susi? Praise the Lord. Acts 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ninyo mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. So marami ngayon ang nangangaral ng Ebanghelyo mga kapatid na hindi na ayon sa Bible, kundi na ayon sa kanilang karunungan at kaunawaan. So mga kapatid, makikita natin, kahit dito nung minsan may nagpunta rito mga kapatid,
nung tinatanong nila kung anong ebanghelyo, hindi sila makasagot. Paano i-apply ang ebanghelyo sa buhay? Hindi sila makasagot. Nakasagot man, pero malayo sa katotohanan. So bilang apostoliko, tayo nagpapasalamat dahil hindi man tayo nakapag-aral sa Bible School. Praise the Lord. Pero ito, hindi natin kailangang gumastos, magbayad para matuto ng Word of God. Ito sa atin libre, mga kapatid. Mga kapatid, kinakailangan maging mapanuri at mapagmatsyag tayo, mga kapatid. Lalo na kung kaligtasan ang pinag-usapan, mga kapatid. Anong sabi ni Apostol, mga kapatid, sa Galatians 1:8? Tatapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng mga ebanghelyo na iba naming pinangaral sa inyo ay matakwil. Next slide, please. Ayan, tama yan. Na ayon sa talata, mga kapatid, kahit mga anghel, mga kapatid, kahit mga anghel na galing sa langit, ang magturo ng ibang ebanghelyo ay matakwil. E di mas lalo, mga kapatid, yung mga nag-aaral sa Bible School, yung mga nakarinig na, pero kulang. Mga theologian na sila, mga kapatid, nagtuturo na ng ebanghelyo ay hindi nararapat paniwalaan. Kaya kailangan nating suriin, tama ba yung tinuturo nila. Kaya kahit sinong nagtuturo dito sa pulpito, kailangan nating suriin. Lahat ba ng sinasabi na nagtuturo na yan ay totoo? Nasa Biblia ba? Amen. Kaya nga, mga kapatid, kinakailangan tayong magpakalalim sa salita ng Diyos. Amen? Para kahit na mapunta ka dyan, hindi ka na maliligo. Maraming at dyan sa Los, maraming nangangaral. Kung hindi ka talaga equip ng salita ng Diyos, may liligaw ka nila. Kasi Bible din ang ginagamit nila, mga kapatid. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Napakahalaga, mga kapatid, na makilala natin ang tunay na Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At malaman natin ang kahalagaan ng tunay na ebanghelyo, mga kapatid. At ito ay dapat nakilalanin at masunod ng bawat isa na nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Dahil marami nagsasabing, ay, Christian din ako, born again din ako. Pero pag tinanong anong ebanghelyo, malayo din ang sagot, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Sapagkat ang lahat natin kumikilala sa tunay na Diyos at tunay na ebanghelyo ay tatanggap sila ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ito, mga kapatid, hindi ako nanakot, hindi sa akin ang galing yan. Yan ay mababasa natin sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9. Amen? Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. So yung mga nangangaral, tingnan natin yung mga nangangaral. Pag pinangaral ay ebanghelyo na tayo apostoliko makarinig, alam na natin na nalalaman natin at na didistinguish natin yung tama at saka mali pag sila nagsasalita. Pero pag apostoliko din, yung nangangaral, makikita mo na tama. Halos lahat, 100% tama yung sinasabi nila. Dahil ang pinapangaral ay galing lang sa Biblia. Amen. Wala sa kanilang sariling karunungan at kaunawaan. Praise the Lord. Psalms chapter 83 verse 18. Upang kanilang malaman na ikaw lamang ng pangalan na Jehovah ay katastasan sa buong lupa. Amen. Praise the Lord. Ito yung pinanghahawakan ng mga saksi ni Jehovah, mga kapatid. Kung mamimit nyo, ma-experience nyo, ito. Na-experience ko to nang umuwi ako ng Pilipinas. Kasi gumagamit na rin sila ng Biblia na kung anong ginagamit natin. Dati ginagamit nila yung, kung ano yung Biblia lang nila. Books of Gideon, yung mga ganyan. Ito, mga kapatid, ang pinanghawakan. Talagang matigas. Matigas sila.
Kailangan nating magsaliksik, makinig at mag-aral mga kapatid ng salita ng Diyos. Kailangan nating ma-equip. Full armor kailangan nating isuot mga kapatid. Amen. Armor of God para hindi tayo mailigaw. Madaling mailigaw lahat ng mga kasi magagaling din sila eh. Kung ano yung sasabihin mo, panlaban din nila Bible verse. Yes. Pero yung kaunawaan niya, malayo. So, napakahalaga na tayo matuto mga kapatid. Amen. Nahayag ang pangalan ng Diyos dito sa Psalms 83 verse 18. Noong sa Old Testament. Pero may sinasabi, may propesiya si Isaiah at matatagpuan natin yan sa chapter 52 verse 6 ng Isaiah. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na iyon na ako yung nagsasalita. Narito ako nga. So dito mga kapatid, ayon kay Propeta Isaiah ay makikilala. Ano ba yung pagkaunawa natin doon? Makikilala. So ibig sabihin, hindi pa kilala. Makikilala pa lang future. Hindi pa pangkasalukuyan. Amen? Yes. Makikilala pala ng bayang Israel ang kanyang pangalan at ito'y tumutukoy mga kapatid sa panghinaharap or future. Hindi sa pangkasalukuyan sa kanilang panahon. Pero sa ating kapanahonan ay nahayag ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Na tunay, amen. Praise the Lord. Sa grace dispensation ay nahayag na kung sino ang tunay at nag-isang Diyos. Amen po ba? Kailan ba nag-start ang grace dispensation? Praise the Lord. Kung kailan nag-umpisa ang covenant, nag-shed ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Praise the Lord. So, tandaan niyo yan mga kapatid. May magpapakrus yan. Malapit na. Ang pangalang Jehovah mga kapatid. Next slide please. Ang pangalang Jehovah ay nanggaling sa 4 letters na YHWH. Amen. Yan yung pangalan ng Diyos ng mga Israelites. Ang tawag yan mga kapatid ay Tetragrammaton. Sa totoo lang, nung nag-aaral ako, binalik-balikan ko yan, hindi ko maunawaan. Kailangan maunawaan mo bago mo sabihin sa iyong mga kapatid. So, kailangan natin mag-meditate para ibigay sa iyo, paunawaan ng Panginoon. So, Tetragrammaton, mga kapatid, ay yung Hebrew words for gods consisting of 4 letters. Yan. YHWH. Ito yung Diyos ng mga Israelites. Ganon din naman na Diyos natin sa panahon ngayon. At ito ay Hebrew word na translate, kalaunan ay tinawag na Jehovah mga kapatid. Ito yung nahayag kay Joseph. Next slide please. Sa Exodus chapter 6 verse 2 and 3. At ang Diyos ay nagsalita kay Moses at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. So ito, mga kapatid, sa mga pangalan na ginamit ng Panginoon sa Lumang Tipan. Next slide please. Una, Jehovah Roy o Roy, o mag-aral tayo, maraming pronunciation yung R-O-H-I. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. Paano bang basa niya? Jehovah Chidkenu, Jehovah Shammah, Jehovah Mekades or Emkades. So, Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Next slide please. Psalms chapter 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want.
ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. So, kung ang Diyos natin, siya yung shepherd natin, siya yung sasaway palagi, lalo na sa mga katulad kong pasaway. Amen. Lahat ng mga pasaway magsabing amen. Amen. Amen, praise the Lord. Walang sablay. Amen. Amen, praise the Lord. So, Jehovah Rohi, ito yung, dito nagpapakilala ang ating Panginoong Diyos na siya yung shepherd natin. Siya yung pastol. Amen, so siya yung nagsasawa, siya yung nagsasabi. Alam niya, hindi mo pa lang sinasabi, alam na niya. So, dito sa ating bilang iba sa physical, mga pastor natin, ginagamit din niya ng Panginoon na siya yung guide natin. So kung may makarinig tayo ng hindi maganda ayon sa ating tenga, tingnan din natin kung yan ay nagkukorek sa atin. Kasi ginagamit din ni Lord yan para tayo ituwid sa ating mga kabalbalaan, sa kamalian. Salitang kanto na yata yun. Pero yun, so kung saan nyo maintindihan, saan natin maintindihan? Di ba? Kasi lahat tayo pasaway. Wala na, lahat naman nag-amen. Pero lang yung mga tulog. Amen. So, kaya mga kapatid, ang Diyos natin may gagawin sa atin. Kaya kung anong gagawin mo ngayon, gawin mo na. Baka hindi na natin magawa bukas. Amen. Praise the Lord. Do it now, not for tomorrow. Jehovah Jireh, next slide please. The Lord is my provider. Genesis chapter 22 verse 13 to 14. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata, at nagmalas, at narito ang isang tupang lalaki na sa dakong likuran niya nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay, at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa, at siyang handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At ipinangalan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihang hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. Amen. Dito mga kapatid, nagpakilala ang Diyos na siya yung tagapag-provide mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng kanyang anak, ng pangangailangan ng mga sumasampalataya sa kanya. Amen? So, anong pag-uuri natin? Kung may magpro-provide sa atin. Amen. Pero wag naman tayong siwan tamad na nakanganga lang. Gumalaw-galaw din naman mga kapatid. Amen? Siya yung nag-provide ng anong pangangailangan ng kanyang anak na si Abraham. Kung babasahin natin yung nakakaantig ng damdamin sa physical, kahit sa physical, pag binabasa nyo nung sinasabi ni Isaac, sabi, tatay, nakahanda na yung paggatong. Asan na yung susunugin? Diba? Ramdam nyo ba yun? Amen. Tapos ikaw pala yung susunugin doon. Diba? Yun na, kung babasahin mo, ramdam na ramdam mo yun bilang isang anak. So yung ginawa ng Panginoon, nag-provide siya. Kasi nakita niya yung talagang faith ni Abraham. Faith na may gawa. Amen. Amen? So yun, nag-provide ng ram ang Panginoong Diyos. Yung ram, yung lalaking tupa, mga kapatid. Praise the Lord. Next slide, please. Jehovah Rapha, the Lord is my healer. Exodus chapter 15 verse 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at inyong didinggin ang kanyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng nilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling
sa iyo. Amen. Praise the Lord. Ito, may kunting ano. Ito, mga kapatid, ay paboritong sinasambit ng mga madam. Sino madam? Hindi exempted ang mga lalaki dito. Mga madamdamin. Oh. Kaunting diferensya, nasaktan na sabihin niya, Lord, please heal me. Yun. Dito mga kapatid, ayon sa talata ay nagpapakilala ang Panginoon bilang yung Panginoon ng tagapagpagaling, healer. Ayon dito sa talata mga kapatid, kung makikinig at susunod ka sa utos ng Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang alituntunin, ay hindi niya bibigyan ng karamdaman dahil siya ang Diyos na nagpapagaling. So kaya nga mga kapatid, tayo lumapit sa Panginoong Jesus. Amen. Kung meron tayong nararamdaman, meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga problema, kasi nagagamot yung physical at spiritual, nagagamot niya. Hindi kung saan tayo lumalapit mga kapatid. Marami pa rin mga umuwi ng Pilipinas. Hanggang ngayon. Di ba? Naghahanap ng manggagamot. Naghahanap ng albularyo. Nasaan ang faith? Faith healer pala. Di ba? Asan yung pananampalataya na sa Diyos mga kapatid? Nanggaling na dito, alive na dito, nagpakalalim na dito, pagdating dun, maasa din sa faith healer. Marami yan sa Cavite. Marami talaga sa Cavite. Marami akong nakikita ano. Hindi lang sa Cavite. Pero nang nadaan talaga ako ng ano. Nakita ko. Yung mga ano ito. Umaasa pa rin sa faith healer. Asa pa rin sa albularyo. Ano ba yan? Jehovah Shalom, the Lord is my peace. Judges chapter 6 verse 24, nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Shalom. Hanggang sa araw na ito ay nasa Ofra pa ng mga Abiserita. Dito mga kapatid, dito nagpapakilala ang Panginoon na sa iyong tagapamayapa mga kapatid. Siya nagbibigay ng kapayapaan mga kapatid. Sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot at bagkus ay magkaroon tayo ng kapayapaan tulad ni Gideon mga kapatid, dahil ang Panginoon natin ay prinsipe ng kapayapaan. At yan ay ayon sa chapters 9 verse 6 ng Isaiah. Basahin natin. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So kung mapapansin natin mga kapatid, sabi, binigay sa atin ang isang bata, isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at sa kanyang pangalan. Yung pangalan ay tatawagin kamangha-mangha. Hindi yung batang lalaki, hindi yung flesh, kundi yung pangalan ng batang lalaki. Yung tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So hindi yung bata, kundi yung pangalan. Ano ba yung pangalan na binigay doon sa bata? Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Jehovah Nissi, the Lord is my banner or victory. So dito mga kapatid ay nagtayo si Moses ng isang dambana at pinangalan ng Jehovah Nissi according to Exodus chapter 17 verse 15. Ito ay nagpapakilala ng Panginoon na siya yung victorious God mga kapatid. Ayon sa talata ay nagtayo ng dambana si Moses sa kadahilan ng sinumpa ng Panginoon ang pakikidigma kay Amalek sa buong panahon ng lain ito. Kapag kasama mo ang Diyos, ay tiyak na magtatagumpay ka sa lahat ng hamon ng buhay. Amen. So dito wag tayo mag-worry kung meron tayong Kristo sa ating mga buhay. Ang problema na yan, may solusyon yan. Problema mo sa pamilya mo, kailangan mo reconciliation. Reconciliation, paano magkaroon ng restoration? Amen. Kung may problema ka sa Panginoon, ilapit mo sa Panginoon
para ma-restore ka. I-restore ka ng Panginoon. Kasi hindi natin kaya i-restore sarili natin kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay ng kapatid. The Lord is my righteousness. Jehovah Tsidkenu. Number 6, Jeremiah 23 verse 6. Sa kanyang mga karawan ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tatahang tiwasay, at ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay ating katwiran. Amen? Praise the Lord. So, ang Panginoon, ayon sa talata, ang Panginoong Diyos ay nagpapakilala bilang siya ang ating katuwiran. Hindi naman natin pwedeng ituwid ang ating sarili kung wala tayong mga Kristo sa ating mga buhay. Kung aasa lang tayo sa ating mga sarili, hindi ka matutuwid niyan. Feeling mo tuwid ka, pero kung magsasalamin ka, kuba ka pala. Physical at spiritual. Kasama natin ang Diyos. Amen. The Lord is there for me, Jehovah Shammah, mga kapatid. Ezekiel chapter 48 verse 35. It was round about 18,000 measures, and the name of the city of that day shall be the Lord is there. So, hindi ko na inano sa Tagalog dahil nahirapan ako na maano yung the Lord is there. Parang so, maintindihan naman natin mga kapatid. Sa mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos ay nagpapakilala bilang Jehovah Shammah, sapagkat siya ay Diyos na hindi nang iiwan mga kapatid. Andyan siya palagi para sa atin mga kapatid. Hindi tayo pinagkukulang. Amen. Amen? Sinusuportahan pa yan ng Hebrew chapter 13 verse 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Amen. Sabagat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Amen. Praise the Lord. Pag pera talaga pinag-usapan, dami nag-amen. Praise the Lord. Amen. Pag financial talaga, amen. Hindi tayo nag-uwalan ng Panginoon. Hindi lang pera, kundi yung sa kalusugan ng ating mga pamilya, kaligtasan ng ating mga pamilya, kaligtasan ng ating mga kapatid. Di ba? So, magkasya tayo, makontento tayo sa ano ang tinatangkilik natin. Halimbawa, ito, sahod. Kung sahod mo is 2,000, tapos umuutang ka ng 3,000. Praise the Lord. Di ba? Asan napunta? Negative. Lugi. Tapos sasabihin mo, hindi naman ako pababayan ni Lord. Di ba? Kaya nga tayo binigyan ng knowledge and wisdom. Yes. Amen? Paanong meron? Yung pagkasahin natin. Kaya meron ng budget management eh. Yung, yung tithes mo, yung para sa expenses mo, para sa sarili, para sa pamilya, kailan nakabudget yan. Huwag ka nang umutang ng higit pa sa sahod mo dahil mawawala ng lahat, pati yung sa Panginoon, pati sa mga anak mo na nangangailangan. So, kailangan natin makontento. Next slide, please. Jehovah Mekadesh or Emkadesh, the Lord that sanctifies. So, hindi lang ito yung pangalan na ginamit ng Panginoon. Ito lang yung nakuha ko. Marami pa kung magsasaliksik tayo. Leviticus chapter 20 verse 7 to 8. Sanctify yourself therefore and be holy, for I am the Lord your God. And you shall keep my statutes and do them. I am the Lord which sanctifies you. So, ito nagpapakilala ng kapatid ang ating Diyos na siya yung nagpapabanal sa atin. Hindi naman natin kayang pabanalin ang ating mga sarili. Kasi araw-araw nagkakasala. Araw-araw, hindi mo na yung ginagawa mo yung action, pero yung nag-iisip ka pa, nag-iisip ka ng hindi maganda, nagkakasala ka na. Mas malala pa nga yung nag-iisip ka ng hindi maganda, nagkakasala ka. Kasi yung ginagawa mo. Yung magagawa mo, saglit lang yan. Pero yung iniisip mo, maya-maya, after 2 minutes, iisipin mo yung iniisip mong nagkakasala ka. Kasi yung ginawa mo minsan. Yung sa maraming pagkakasala sa pag-iisip. Amen? So yung nagpapabanal sa atin.
Pakabanalan natin yung sarili natin na kasama ang Panginoon. Kasi hindi natin na kayang banalin, pakabanalin ang sarili natin kung wala ang Diyos sa atin. Amen. Sa lumang tipan ay maraming mga pangalan ang ginamit ng Diyos ayon sa pangangailangan ng kanyang bayang Israel. Pero may propesya din si Zacarias, mga kapatid, na ang pangalan ng Diyos ay magiging isa. Zechariah chapter 14 verse 9, at ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yun magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Amen? Alamin natin kung sino ang magiging hari. Alam naman natin, mga kapatid. Pero tunghayan pa rin natin. Tingnan natin. Ayon sa Isaiah, balikan natin Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Praise the Lord. Thank you, bro. Ang pamamahala, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, nagabayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, walang Pangulo ng kapayapaan. So dito, mga kapatid, makapangyarihang Diyos. Yung pangalan ng bata, makapangyarihang Diyos. Tatawagin makapangyarihang Diyos. Tatawagin walang hanggang Ama. Everlasting Father. May tao ba na may everlasting Father? Ang tawag sa kanya, makapangyarihang Diyos? Wala, ang Panginoong Jesus lang. Ayon sa Matthew chapter 1 verse 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Praise the Lord. Dito, mga kapatid, sinasabi ng anghel ng Diyos, manganganak, at siya'y manganganak. Sino manganganak ng isang lalaki? Next slide, please. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Amen. So si Maria pala yung manganganak na lalaki. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabi dito sa Luke chapter 1 verse 30, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Praise the Lord. Ano ba yung biyaya ng Diyos sa atin? Titus chapter 2 verse 11 to 13. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Amen. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Dito pa lang sa Titus, ni-reveal na ang dakilang Diyos at tagapagligtas si Yesu Kristo. Amen. Kung sa ibang sekta, kung sa ibang mga ngaral, sasabi nila, hindi si Yesu Kristo yan. Magaling silang mag-twist kung magsasaliksik kayo, mga kapatid. Napakalinaw sa sinabi dito, ang sinabi dito, ang dakilang Diyos, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalawalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Napakalinaw. Amen. Nakarinig na tayo dito, may liligaw pa ba tayo? Hindi naman, kapatid. Panghawakan natin ang sinasabi ng Panginoon. Unti-unting nare-reveal, mga kapatid. Malapit na, mga kapatid. Huwag kang mag-alala. 1 John, next slide please. 1 John chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na
walang hanggan. Amen. Hallelujah. So dito mga kapatid, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa. Kung hindi mo pa rin ito maunawaan, pinipilit mong ayaw unawain samantalang napakalinaw sinasabi dito, siya yung anak ng Diyos. Siya yung tunay na Diyos at ang buhay ng walang hanggan. Amen. Amen? Anong sabi sa Biblia mga kapatid? Di ba siya ay tunay na Diyos mga kapatid? Buhay na walang hanggan. Pero ano yung sinasabi ng mga taga rito? Di ba? Propeta lang. Messenger. Propeta. Tao lang. Sa ibang ano naman, tao lang. Sabi naman sa iba, bugtong na anak. Di ba? Dito natin mapapatunayan mga kapatid. Mga scholar sila mga kapatid, scholars. So, higit pa yung yung nag-aral sila na, yung pag-aaral ng 3 years sa Bible School, pagkatapos mo na, magiging pastor ka na, theologian ka na, scholar na yan eh. Yun at yun na yung pinag-aralan nila sa buong buhay nila. Pero hindi nila nakikilala ang Diyos. Amen. Pasalamat tayo mga kapatid na reveal na sa atin ang pangalan ng tunay ng Diyos. Amen? Bilang apostoliko, ako ay nagpapasalamat at talagang binigay ni Lord yung sabi ko sa akin, bigyan mo ko ng sign. Kung magmumuslim ako, mananatili akong Christian. Hindi ko makalimutan sa buong buhay ko yan. Sabi, gagawin ako Mr. Kiber, dadalhin ako sa Alcobar, ang sahod ko magiging doble. Mag-Muslim lang ako. Yan, doon yung time na humingi ako ng bigyan mo ko ng sign, Lord. Hindi na nagbigay ng sign si Lord. Dinala na ako sa Banawi. Tapos sabi, okay, mag-umpisa ka na sa linggo. Ayun, praise the Lord. So, nakita ko yung biyaya na hindi mo na makikita yung sign na ibibigay ni Lord kasi mararamdaman mo na binigay na sa iyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Yung offer nila, nahigitan pa doon sa Banawi. Sabi ko, pero na-realize ko na yan after mga 5 months, 6 months siguro. Ay, ito pala yung binigay ni Lord. Hinihingi kong sign. Hindi na pinakita, kundi pinaramdam na. Praise the Lord. Ako nagpapasalamat talaga sa... Hindi ko rin makakalimutan yung nag-akay sa akin doon. Na pinagtanungan ko, sabi ko, may church pa dito. So, isang patotoong buhay yun bilang sa akin na na huwag tayong padadala sa mga offer ng sanlibutan. Amen. Amen? Hallelujah. So, ito mga kapatid, ito ang mangyayari sa mga taong ayaw kumilala sa Ebanghelyo ni Kristo. At ayaw kumilala sa Kanya bilang Diyos na tunay. Ayon sa nabasa natin kanina, 2 Thessalonians chapter 1, 8-9, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus, na siyang tatanggap, mga kapatid, sila tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen? Amen. Ito yung pinakaintay ng mga natap. Next slide please. Ayan. Conclusion. Akala ko slides. Conclusion. Praise the Lord. At sa kanino bang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So dito mga kapatid, wala tayong ibang hindi tayo may liligtas ng ating church, ng ating mga kaibigan, hindi tayo may liligtas ng ating relihiyon, kundi sa bawat tumatawag sa Panginoon, kung may relasyon ka sa ating Panginoon sa Kristo. Siya ang magliligtas sa iyo kung meron kang relasyon sa Kanya. Amen. Sa bagong tipahan ay nahayag ng pangalan na ibinigay sa atin sa silong ng langit mga kapatid. Na siya yung magliligtas sa atin mga kapatid. Hindi na tayo tatawag kung kanino? Kanino? Kung natatawagan mo yung pare, pag-pray mo ko, tatawag ka kay Maria. Meron ka bang rosary?
Hindi ko naman inaano yung mga ano. Kasi hindi pa nabubuksan yung pangunawa nila. Pero isa tayo sa gagamitin sa kanila para ipaunawa ang katotohanan. Na yung natanggap natin na Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Kanino ba tayo tatawag kundi ang pangalan ng Jesus Christ, mga kapatid? Amen. Kailangan direct na tayo sa kanya, mga kapatid. Huwag na tayo magkumpisal. Mamaya, yung sinasabi mo pala sa pare, nakarecord. Yan, ito, may kaso. O, nangumpisal. Huliin nyo. Kailangan natin maging specific, mga kapatid, kung kanino ka nananalangin, dapat sa Panginoon Diyos lang. Amen? Sa ating panahon ay wala nang mystery, mga kapatid. Amen? Nahayag na sa atin ang mga bagay na hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan. Chapter 1, verse 6, 1 Timothy chapter 6, verse 15 to 16, nasa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nasa lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di makita ng sinumang tao o makikita man. So kung kanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. So dito, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya. Nahayag na ang Panginoon. Sa dispensation of grace, nahayag ng Panginoon. Nahayag na kung anong ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, na siya yung gospel na siya natin ina-apply sa ating mga buhay. Hallelujah. Para magkaroon tayo ng susi, para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Sir, next slide please. Romans chapter 1 verse 20. Ito, hindi na ako nagsasabi, hindi yung sa galing sa aking sarili. Sinasabi na ng Bible, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila ay walang madahilan. Praise the Lord. So tandaan natin, mga kapatid, may mystery ba? Wala na, nahayag na ang tunay na pangalan ng tunay na Diyos. To God be the glory, mga kapatid. God bless us all.